Shui Consultancy. www.pakbettv.com. Ang kusina sa bahay mga kapakbet ay napakahalaga, especially if you practice feng shui. Ito ay dahil nandito pareho ang lababo at kalan sa bahay, ang water at fire energy. Sa makatuwid, it is one of the most critical points in feng shui dahil dapat balanse ang dalawang elemento na nandito para hindi magkaroon ng negative consequences. Ang kusina rin ng bahay ay may koneksyon sa wealth accumulation. Kaya naman mga kapakbet, napakahalaga ng isang good feng shui kitchen layout. Pero para sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo ang mga bad feng shui kitchen layout para malagyan nyo na agad ng mga remedyo. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Number 1, when the kitchen door faces the front, back, bathroom, bedroom, and living room doors. Ang first bad feng shui kitchen layout mga kapakbet ay kapag ang pintuan ng inyong kusina ay nakatapat mismo sa pintuan ng inyong harapan, likod, kwarto, CR at sa sala ng bahay. Halimbawa mga kapakbet, kung ito ay nakatapat sa front door, there is a chance na kayo ay magkakaranas ng unexpected financial losses sa buhay. Kung sa back door naman nakatapat ang pintuan ng inyong kusina, maaaring ikaw ay gagastos ng napakalaki at hindi inaasahan. Kung nasa banyo naman ito nakatapat, there might be digestive issues or financial damage. Kapag nasa sala naman at kwarto mga kapakbet, maaaring maapektuhan ang enerhiya ng mga babae sa bahay. Ikalawa, open kitchen layout. Open kitchen layout ba ang kusina nyo sa bahay mga kapakbet? Kung oo, ito ay nabibilang sa mga bad feng shui kitchen layouts dahil exposed ang kusina nyo sa bahay. At nabanggit na ang kusina ng bahay ay may koneksyon sa wealth accumulation ng mga tao sa loob. Kaya naman mga kapakbet, kapag ang kusina nyo ay exposed, nahihirapan makaipon ng pera ang mga naninirahan sa loob ng bahay. Ikatlo, the kitchen connects with the bathroom. Ang kitchen ng bahay mga kapakbet ay kumakatawan sa fire element at ang banyo naman ay nagre-representa sa water element. Kapag magkatabi or ang kusina nyo ay kadikit ang banyo ng bahay, magkakaroon ng clashing of elements at hindi ito maganda para sa daloy ng energy sa loob ng bahay mga kapakbet. Dagdag pa, hindi magandang tignan kung nakadikit ang banyo ng bahay sa kusina dahil unhygienic ito at maaaring pagmulan pa ng sakit at mabilis na pagkasira ng mga pagkain. Ikaapat, nasa gitna ng bahay ang kusina. Nabanggit na ang kusina ng bahay represents fire element or fire energy mga kapakbet. At kapag ang kusina ng bahay ay nakapwesto sa gitna ng bahay, maaaring maapektuhan ang family health mga kapakbet. Ito ay dahil ang house center ay ang heart or ang puso ng bahay. Kaya isang bad feng shui layout ang ganitong pwesto ng kusina. Ikalima, makalat na kusina. As a general rule mga kapakbet, practice the art of declutter. Kapag makalat ang isang kusina, kahit anong ayos pa yan, talagang babahayan ito ng negative energy mga kapakbet dahil dirt attracts negativity. Ika-anim, magkatapat at magkadikit ang stove at lababo. In feng shui, it is a big no na ipagtapat or ipagdikit ang stove at lababo ng bahay dahil ang stove ay isang fire element at ang lababo or sink mga kapakbet ay isa namang water element. Sa makatuwid, merong clashing of energies at naapektuhan ang yaman nyo kapag ganun. Ikapito, nasa south and southwest ang kusina ng bahay. Pagdating sa kusina ng bahay kapag ito ay nasa south or southwest direction mga kapakbet, malas ang ganitong layout. Mas maganda if ito ay nasa east, southeast, northwest, northeast at north direction. Ikawalo, madilim ang kusina. Iwasan din ang kusinang madilim dahil it only attracts dark energy at hindi ito maganda para rin sa health accumulation nyo sa bahay.
Remember mga kapakbet na feng shui is all about practice. If you don't practice feng shui, no issues po roon at pwede nyong hindi apply ang mga nabanggit sa video na ito. Magkakaiba tayo ng mga sitwasyon sa buhay mga kapakbet. Kaya panigurado may mga hindi kayang iwasang bad feng shui kitchen layout. Huwag mag-alala dahil may mga remedies din dito o mga feng shui cures. Stay tuned lamang. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.